Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin itong bagong statement ni Idol. Akala ko ba official statement na yung ginawa niya doon sa kanyang programa. At ayon din sa kanya, take note of this ha, ayon sa kanya, that we're gonna be the first and last that he's going to make. And yet, meron pa siyang official statement from the office of Senator Raffy Tulfo. So ano pala yung preliminary? Ito, official na to. Will this be the last? Let's see. I don't know. And even before we dive into this, let us play the intro. There you guys. There you guys. There you guys. Anyway, so dito nga, gagamitin natin yung video ni Teacher Mark dito. Because gandang-ganda ako sa naging reaction niya rito. All throughout, yung first two paragraphs, ang ginawa lang ni Teacher Mark ay dinebunk niya yung statement ni Raffy Tulfo sa first two paragraphs by showing some evidence that will actually, prove us na hindi splice yung sinasabi at hindi fake yung I don't even remember anymore kung ano yung pagkakasabi ni Raffy Tulfo, but the only thing I remember is may sinabi siyang word na fake, whether fake news or what. Anyway, so syempre gusto ko muna magpasalamat kay Ricol, no, kay Sis Ricol, maraming salamat because I was looking for this sa pages ni Raffy Tulfo. I couldn't find it anymore. I don't know why. Yung pala nasa page na ni Attorney Trixie. So thank God no nakagawa na i-post ito ni Attorney Trixie. Ayan. Thank you rin of course kay Kayo because isa siya sa nag-ano ng i-send sa akin yung copy nito. Pero iba rin yung nahanap ko. Kasi dito sa video na to, ayon dito sa Tulfo Analytics, no, I'm not really sure kung ito si Kaayo din ang may handle nito. Pero sabi rito, splice daw ang video, sabi ni Raffy Tulfo. Ito na content ko, original video niya noong May 13, 2023. Same with what Teacher Mark, no, author dito sa kanyang video na 11 months ago na i-content niya rin yung tungkol kay PFC Kanlog. Okay. Tara pakinggan natin si Teacher Mark. Ito pinost, no, ni Attorney Trixie sa kanyang Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Ngayon naman, natin kung na-address ba yung mga dapat i-address dito sa official statement. Okay. So, bago ang lahat, ayan, yung mga links na pinopost dyan ni Perfect Defect. Yan po yung mga links ng ating mga kasangga. So, please po, like, share, and subscribe. Ayan. And sa ating mga, dito, mga tagapanood, no? Magandang gabi. Di ko na kayo mababati lahat, no? Pero alam nyo naman kung sino kayo, no? Ayan, babatiin ko muna. Shoutout of course kay Ate Maylin, kay Ate Jeanette, kay Kuno Hamaru, kay Perfect Defect, kay Sendong, kay Miss R. Yan. Yung mga nababanggit ko guys, try to check their YouTube channel din. Medyo Malasakit. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. So, eto tayo guys. Ito yan. Basahin natin yung comment mamaya. At dito muna tayo. Ha? Statement from the office of the Senator Raffy Tulfo. Sabi rito. It has come to my attention, to our office. Attention. Actually guys, binabasa ko nga ito. Okay, itong official statement na to. First 3 paragraphs lang, yung magkakaroon ka ng interest. The rest of it, pasad boy na si Raffy Tulfo. Iyak. Tuloy tayo kay Teacher Mark. That a splice video of Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020. Splice ba yun? Same question. Splice ba yun? Ewan ko pero those are your wordings. Diba? Imaginein mo,
Doon sa first statement ni Raffy Tulfo, sabi niya fake daw 'yon. Eh, yung pinapanood natin lahat, siya lang naman 'yun, siya lang ang nagsasalita doon. 'Di ba? And take note of this, no? I remember nga, no, eto narinig ko sa ano, pero napaisip din ako nung sinabi nga ito ng isang netizen. Sabi nila, the very fact na yung mga yan, no, ay umapak sa loob ng training grounds para maging isang AFP, member ng AFP. Diyan pa lang nagpapakita na nakatapangan ng isang men and women in uniform. Kaya para sa kanila, nakakalalaki na sabihan kang duwag. Yung hirap ng training nila hanggang sila ay makapasa sa training. Hindi lahat guys pinapalad na makapasa ng training. Eh, even before ka pa nga umapak sa training, kailangan mapasa mo lahat ng medical requirements nila eh. Marami, guys. Sa tingin nyo, ganyan yung mga yan? Hindi. Ang bibigat ng mga pinagdadaanan ng mga yan. Tapos sasabihan ka ng duwag. Diba? Kung sa mga lalaki nga, ang tawag nila dyan, nakakalalaki. Sinabi ko na rin yan sa isang video ko, diba? Subukan mong sabihin sa isang lalaki na bakla sila. Ito yung mga straight na lalaki. Sabihin mo bakla. Tingnan natin kung hindi ka sapakin. Diba? It is the same thing para sa isang sundalo na sabihan ng duwag. Kaya ka nga sumasabak eh. Out of katapangan, hindi ba? It is you who's talking there, Splice. Diba? Excuse. Ewan ko Busog na ako. Oh, kung hindi, ganito na lang, no? Kung hindi yan Splice. Kaya masabi ni Maylin dito, sinungaling. Totoo nga naman. Splice, no? Raffy Tulfo, ilabas mo yung original. Shoutout sa'yo, Francis A., Silent Observer. Kamusta kayo, guys? Video. As simple as that. Diba? Kasi pag nilabas mo yung yung original video, doon magkakaalaman kung splice ba or hindi. This is just a claim. Exactly. Diba? O ngayon, pag lumabas na yung original na video, kung panoorin ng mga tao yung original na video, labas uli kayo. Maglalabas ka ulit, Raffy Tulfo, ng panibagong statement. O kakasuhan mo yung maglalabas ng ng original na video. Dahil pag nilabas yung original na video, lalabas naman ikaw ang sinungaling. But that video is already there eh. Sino ba yung nagsasalita doon? Ikaw. Diba? And tingnan mo sabi rito ng Marian Manale. Ngayon, anong pakiramdam ng ginagawa nila kay Atty. Libayan sa pagkat ng video? Exactly. Hindi lang naman kay Atty. Libayan nila ginawa yan eh. Ginawa nila yun sa akin, ginawa nila yun kay Apoluna. The original video was deleted or hidden? Okay? Sabi pa rito, is making rounds online and deliberately destroy his image. For the record guys, no, wala akong nakikita pang kahit sino na nagdadub sa bibig ni Raffy Tulfo para lumabas na siya ay sinisiraan. Na fina-fabricate ang kanyang video. Lahat na nakikita ko so far, lahat na nakikita kong video, siya lang ang nagsasalita. Siya lang ang ilang beses nagsabi na duwag si PFC Kanlog. So, sino maninira sa kanya maliban sa sarili niya? Diba? Who's destroying his image there? Exactly. Kami ba? Na nag-react? No. Kulang na lang mag-legislate ito si Raffy Tulfo na ipinagbabawal niya mag-react eh. Diba? It is Raffy Tulfo. Siya yung nagsalita dun. All we did is just to give comments about what he said. Pero ultimately, siya yung nagsasalita. Sabi ni Francis A. Aba, may official statement pa ang Poncio Pilato, damage control match. Dun. Diba?
The video involves a deceased member of the a member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of survey for the 2028 presidential election. Ito, i-debunk kita rito. Ayun na. Debunk natin siya dyan. Ito tayo sa channel ko. Sundalo. Balik tanaw pala yun. Balik tanaw. Balik nakaraan. Ito. 11 months ago, Rapi Tulfo. Okay? 11 months ago. 11 months ago yung video na yan. Okay? 2 years ago na yan. Tignan natin kung makikita pa natin, ha? Sundalong... Ba? Wala na. Wala na. News 5. Wala na, guys. Tinago na, guys. But, Rapi Tulfo, hello? Tinago mo. Tuwan-tuwa ako sa itsura dito ni Teacher Mark. Tignan mo, batang-bata pa si Loco. The younger self, no? Baby boy, sabi nga nila, baby boy, plus yung cut niya, tapos dito dito angel pa si si Teacher Mark eh. Dito may sungay na si Teacher Mark. Ngayon lang, but I have the content for it. Rapi Tulfo. Teacher Mark, paki-share sa community page mo diyan sa YouTube. Para mapanood natin. 'Di ba? Tamad kami mag-search. Search. Ikaw na mag-share para sa amin. Ito yung original video niyan. Walang splice dyan. Plinay ko ng diretso yan, Rapi Tulfo. Sabi ni Vega LQ, I think he himself, idol nila, is destroying his image. Exactly. Who else? Who else is going to do that? Sabi ni Merjing Gaston, excuse me, dinelete na siguro Teach. Yeah, wala na. You can find the original video. Sabihin mo, splice, galing yan sa News 5 everywhere, ha? Sabi ni Francis dito, buti na lang, na-save na. Baluarte mo yan. Sabi ni Paco, baby mark pa yan, Char. Diba? Baby mark pa yan, yes. Ayan o. Ayan, sabi dito ni James Kabatingan, ayun lang, +1 ka na, Teach. Kagabi, nagjo-joke around, tawa-tawa ako dun sa live ni Attorney Trixie. Feeling ko half of those people who was watching her last night, mga kabatas, kayubi, mga member ng ating community, no? And they were joking around with Attorney Trixie, and since hindi naman aware si Attorney Trixie sa ating mga internal yung +1, hindi niya initially magets, no? But it was explained to her. I'm very sure na nabasa niya na yon, hindi lang niya na-highlight. Because of what is happening to Attorney Libayan. Okay? Binibigyan lang ng mga kabatas natin ng heads up yung ibang nag-comment kay Rafi Tulfo. No? Na pwede silang kasuhan ni Rafi Tulfo. Okay? Kung para kay Tulfo, yun paninirang puri para sa kanya. 'Di ba? So, yun. Mamaya magre-react din tayo kay kay Attorney Trixie doon sa portion na nagbabasa na siya ng kanyang ng mga comment. Pleto yan. Rapi Tulfo. Ayan, shoutout kay Journey to Understanding. Paps, kamusta ka?
Stone buhok ni Trooper Teacher high? Mark. Mga Tinago yun. mo tapos sasabihin mo splice? Just because it is not from the Ate Janet, hi. original source. Itong mga to, yung mga ano, Of course, kay Raquel. Yan, isa sa mga suki natin tuwing nagla-live tayo. itong mga to. Ito. Okay? Sasabihin mo splice because it's not from the original source. But, yes again. Diba? Ayan, si Miss Rosany. Guys, doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa kanya, please go right ahead at saka i-follow niyo na rin po, no? Follow and subscribe po kay Miss Rosany. Meron ba dyan? Then again, naka-feature ko yung original. Susi natin yung original video niya, no? Yung isang video ni Teacher Mark. Teacher Mark, pakinalang. Salamat. Ito. Oy, silent observer, how are you? Na-feature ko yung Agree naman tayo dyan, mabait pa. Sabi ko nga kanina, no, Journey to Understanding, wala pang sungay dito si Teacher Mark. Ngayon, may pangil na, may sungay pa. Palabas na rin yung buntot niyan. original content. Splice pa more. Ay. Ang bilis mo mag-damage control, idol eh. Diba? Delete lang and then move on. Ganun ba yun? Dito wala na eh. Part 2 na yan eh. Ito yung sinasabi niya, no? Ito yung sinasabi ni Attorney Stixie, very premature. No? Not her exact words. No? Parang ano dyan, masyado pang maaga. Bigla na kaagad na gano. Very defensive si Raffy Tulfo sa kanyang mga statements. Okay? In what way? Defensive in a way na mas lalong nagiging imbes na damage control, pinapalaki niya yung damage. He is making his scenario right now worse than ever. Diba? Sa paano paraan? Number 1, yung first statement niya, binanggit niya yung salitang fake. Okay? Na fake news di umano. Okay? Pangalawa, ngayon, sinasabi niyang splice. If I were Raffy Tulfo, ito lang yung dalawang pwedeng nangyari dyan eh. One, it's either you have the best of the best people to work on your PR, kaya kailanganin mo na rin siguro ng political strategies. One of the many things that I've learned, no, pagdating sa politics, no, sinubaybayan ko si BBM, no, si PBBM rather, during his campaign. Imagine mo, of all the candidates, siya ang may worst record because of his family history. Alam mo ginawa ni PBBM all throughout? He was very silent about it. He never answered any question. He let people talk. He never answered. He never addressed those issues. No? The ill-gotten wealth story, yung case niya, yung DQ niya, yung cancellation niya, 'di ba? Yung mga 'yon. Hindi niya yung sinagot. Hinayaan niya ang mga taong magsalita na magsalita. Ikaw, Raffy Tulfo, nung nagsalita ka, mas lalo naging worse ang senaryo mo. Pinatunayan mo lang dyan na A, ang magiging tingin na ngayon sa'yo ng tao, sinungaling ka. For claiming that your first statement was fake news and your second statement was splice. Hindi mo inisip o hindi mo inanalyze ano ba yung pinaka-konteksto ng manifesto. Alam mo kung ano? Yung sinabihan mo ng duwag ang isang sundalo. What could have been your best course of action? It's either
you shut your mouth or come clean by apologizing. Sa dalawang statement na nilabas mo, did you ever apologize? Yung mga tao nga nung nag-condole ka dun sa tao, sa pamilya ng taong namatay, after mo magsalita ng kung ano-ano, dyan kay PFC Raymond Canlog, do you really think they see you as a sincere person, sympathizing to their loss? Of course not. 'Di ba? Stupid people will see it that way. Pero yung mga na-damage na kapamilya ni PFC Canlog, hindi nila yun makikitang ganun. 'Di ba? Hindi ko alam if you have the best of the best people when it comes to your PR. I don't even know if you have political strategies. Because if you have these two, definitely hindi ka naglalabas ng mga statement related to this. At lalong hindi ka maglalabas ng statement that it will even damage you. 'Di ba? Oh. Kung pupuntahan natin itong statement na ginawa galing sa opisina mo, take note statement from the office of Raffy Tulfo. Ikaw lang din to. Hindi man ikaw ang sumulat nito, pero ikaw ang lumalabas na sumulat nito. However, if you're going to read all this, definitely hindi ikaw ang sumulat. Because the person talking here is referring to you. Kasi if you're just referring to yourself, you don't have to use words that will have an implication na merong taong nagsasalita on your behalf. Ano lang ang pinaka-importante rito sa statement mo? Yung first 3 paragraphs mo. Yung first 3 paragraphs mong to, ito lalo nagpasira sa'yo. Sa totoo lang And the remaining part of your paragraph, it's nothing but a BS. Pasad boy ang dating mo dito. And do you really think people would even care pa? More so nga na kung marami kang mga kamag-anak na nasa military, you should have been very sensitive sa pagtawag ng duwag kay PFC Canlog. Pero hindi yun yung nangyari Do you really think yung last few parts or last few paragraphs ng statement mo will heal the wounds of those people who is directly affected sa pagkawala ni PFC Canlog? The more it fuels them. 'Di ba? Oh. Punta natin yung first 3 paragraphs mo. Sabi mo rito, in making the rounds, sabi mo rito, it has come to our office attention that a spliced video of Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020 in making a rounds online to deliberately destroy your image. Ikaw lang naman lahat yun Ikaw lang nagsasalita. Meron bang sumulsol sa'yo na sabihin mong duwag si PFC Canlog? May sumulsol ba sa'yo? Script ba yun? Ini-script mo ba? O may nagsulat ng script para sa'yo? Para magsalita ng mga ganon? As we can see, the way we see it. Freestyle, free-flowing yung terms of words na nilalabas mo sa bibig mo. Ano yun? Yung interpretation mo should be different from our interpretation. So kung magsasalita ka ng duwag sa isang member ng AFP, para sa'yo, hindi yun kasiraan. Nagsasabi ka lang ng totoo? Ganun ba yung gusto mong sabihin dito? 'Di ba? Wala namang ibang tao nagsasalita dun sa video mo kundi ikaw lang. So, sino ang deliberately sumisira sa'yo? Kaya mo bang sabihin yan sa mga sumulat ng manifesto? Kaya mo bang sabihin yan kay Secretary Paras? No? Na isa sa mga tao na didiscuss yung issue na yan tungkol kay PFC Canlog? Sa mga sinabi mo kay PFC Canlog? Ha? Oh. The said old video suspiciously came out. Nasa public domain yan.
'no, nasa YouTube channel ng News 5 Anywhere. Bakit came out? 'Di ba supposedly posted lang 'yun doon? Pero bakit naka-hide? Bakit naka-delete, 'di ba? Or suma total bakit wala na dun? Suspiciously came out. Ulitin natin, 'wag mong isisi sa survey kung bakit 'yun lumabas. 'Di ba? Imaginin mo sa milyon-milyon mo subscriber. Sa milyon-milyon mong subscriber 'no? Wala man lang magtanggol sa'yo tungkol diyan. 'Di ba? Balita ko pa nga may mga nagko-comment din na nababasa natin. Ang sabi nila, marami daw nag-unsubscribe sa'yo dahil sa ginawa mo kay PFC Kanlog. Marami din unsubscribe sa'yo sa ginawa mo sa teacher. Marami rin nag-unsubscribe sa'yo nung nagbigay ka ng mga statement tungkol kay PRRD. Ako siyempre binabasa ko lang yung mga comments. Sabi ko, okey. 'Di ba? Oh, ano pa sabi mo rito? Masakit isipin na mga kasunduluhan natin ngayon ay nadadawit. Idol, puntahin natin lahat ng tao sa YouTube channel mo. Tingnan mo kung gaano karami yung video mo diyaan sa programa mo na involve ang mga sundalo. So even before, hindi ka pa senador, marami nang nadadawit na sundalo sa programa mo. Pagsisinungaling ko ba yan? Paninira ko ba yan sa'yo? Hindi. Punta nga, kaya nga sabi ko, punta kayo. Punta kayo sa page ni Raffy Tulfo dyan sa YouTube channel niya. Tingnan nyo yung mga caption ng kanyang mga videos about sa mga kasundaluhan. Matagal mo nang dinadawit ang mga sundalo. 'Di ba? Is it good? Is it bad? Well, maraming mga, ewan ko, girlfriend, asawa ng mga sundalong lumalapit sa'yo. 'Di ba? Hmm. Matagal nang involve ang mga sundalo sa programa mo. Dahil may mga nagrereklamo sa'yo tungkol sa kanila. So, hindi ito first time. Yun yung point ko, hindi ito first time na may involve at hindi lang ito yung sundalong meron kang naging, tawag dito, naireklamo sa'yo o may nagreklamo sa'yo. Dalawa yan, eh. May mga sundalo na pumupunta sa'yo para magreklamo at meron din mga asawa, girlfriend ng mga sundalo na nagrereklamo sa'yo. 'Di ba? Iba-iba nga lang ang approach mo sa kanilang lahat. In one best example na may lumapit sa'yo laban sa isang sundalo, etong ang senaryo ni PFC Kanlog. 'Di ba? Oh, tapos sasabihin mo rito, issue pang political. Idol, we're not talking about politics here anymore. Imagine mo yung pag-atake mo political when in fact this is a social concern. This is a social concern and it is a public concern because you are now a public official. And we're not just talking about how you talk to PFC Kanlog. Kung paano ka magsalita kay PFC Kanlog, it is the same manner na ina-apply mo, no? Na ina-apply mo diyan sa loob ng Senado. Maraming beses na, okay? Maraming beses na na-violate mo yung sariling Senate rules when it comes to unparliamentary language. Siyempre, hindi ko naman sasabihin ikaw lang or ikaw yung kauna-unahan. Eh, even Robin Padilla is like you, eh. Yung mga salita na ginagamit niyo pangkanto, panghudlum, I don't know. Not 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 something na para sa akin, eh, na acceptable, eh. Yung mga salitang ginagamit niyo yan, inutil, bobo. Oh, ano ginawa ni Robin Padilla during a Senate hearing? Nag-amok pa na
sasaktan niya yung barangay chairman. Tama ba yun? Mga pangkantong ugali lang yun. 'Di ba? Kaya talaga hindi ka pwedeng maging presidente. Yung kalibre mo, baka pirma ka lang ng pirma ng mga ano, ng mga proposed bill sa ano mo, sa lamesa mo, without even realizing. Buti na lang kahit papaano si PBBM, 'di ba? Ikaw ang magiging kauna-unahang nakakasukat kahiyahiyang presidente kung magkataon. Bakit? Dahil sa simpleng bagay lang na 'to, hindi mo kaya mag-apologize. That was the best course of action, Raffy Tulfo. Was to admit that you have said that, was to apologize for all those people who are greatly affected by what you have said. Do you really think it was only PFC Canlog ang apektado rito? Hindi mo naisip yung nanay ng taong 'to. Hindi mo naisip yung tatay, yung mga kapatid, kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, mga kabaro. Kaya mo bang ibalik yung luha ng mga pamilyang 'to? Forever na siyang PFC Canlog. Hindi na siya magkakaroon ng opportunity na maging general. Bakit? Kasi by now kalansay na siya, 'di ba? Ikaw ba yung sinisisi ng mga tao? 'Di ba, you heavily rely sa komento ng mga netizens, ng mga supporter kuno mo, para kang walang sariling pag-iisip. Dapat ikaw ang nagkokontrol, ng programa mo, hindi yung netizen, 'di ba? Tapos 'pag may mga ganito ng problema, hugas kamay ka na, kaya tuloy tinatawag ka ng ibang netizen na Poncio Pilato. Do you really think this will resolve the entire issue? Hindi. Mas magpapa-worsen pa 'to, idol. I'm very sure, okay? Naniniwala ako with your capacity to pay, you are surrounded by the best of the best people around you. Best of the best talents in the market. But the way this one is going, the statements that you are actually giving out, this is the perfect ingredient for you to go down the rail. 'Di ba? Sinong netizens ang mag-a-agree sa'yo dito na splice ito? Wala. Sinong netizens ang maniniwala na ito ay isang fake news? Wala rin. Imaginin mo 'no, nung isang araw sinabi mo fake news. Tapos wala man lang follow through dito sa statement mo, ta's ito sasabihin mo splice video. 'Di ba? Ngayon nakukuha na ng mga Pilipino ang atensyon na gusto mo. Binibigay na nila 'to sa'yo. Nagbibigay na sila ng feedback sa'yo and you're not liking it. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita nila. They're gonna start digging up. Ngayon, yung tungkol kay PFC Canlog, maybe tomorrow yung nangyari kay Adora Ramos, maybe yung susunod dun yung sa teacher, at sa kung ano-ano pa. 'Di ba? Sana kung gusto mong mamatay itong issue na 'to, sa natural death niya, you should have just remain silent. Sana hinayaan mo na lang ang mga taong pag-usapan 'to. Kasi mas naging damaging pa sa'yo na nagbibigay ka ng statement.
Iba na ngayon ang tingin sa'yo ng tao. Maliban sa bully ka, no? Ikaw yan sa mata ng maraming tao. Bully ka. Pangalawa, palalabasin mo pa ngayon na sinungaling ka. Hindi yan dahil sinabi namin. Dahil ikaw ang gumawa niyan. For saying na fake news and for saying na splice yung video na lumalabas. Hindi po yun splice. And just so you know, Idol, excuse me, I'm very sure naman, from the manifesto na lumabas. Manifesto yung lumabas eh. Kaya ka nagkaganyan. Pero nung nagsalita sila Secretary Paras, hindi ka pa nagre-react. Wala kang reaksyon. Diba? Even dito, binibigyan mo ng emphasis. Affected ka dun sa manifesto. It was not just about the video. It was about the manifesto. Yung manifesto ang gusto mong i-debunk. Yung manifesto ang gusto mong depensahan. 'Di ba? Hindi po paninira ang isang bagay na totoong nakita lahat ng mga tao. Hindi po paninira ang isang bagay. I don't think there's a malice, no, sa pagbibigay ng manifesto. Sa pagbibigay ng sentimiento, sa paglabas ng manifesto ng mga retired generals. Late na nga eh. They should have done that eh. The very next day na ininsulto mo yung sundalo. Na tinawag mo ng paulit-ulit ng duwag. 'Di ba? Ngayon lang matitikman ni PFC Canlog ang hustisya na para sa kanya ay pinagkait ng matagal na panahon. Na ilang taon ang lumipas. 'Di ba? It's not even enough to say na yun ay hustisya for him. 'Di ba? I was supposed to make this kahapon pa. Kaya lang, ang daming na ako naging reaction. But I want to commemorate, no, PFC Canlog yesterday. Araw ng Kagitingan. Dapat isa siya sa mga tao na lagi nating aalahanin tuwing araw ng Kagitingan. Isang tao, isang sundalo na nabully online. Tinawag na duwag and yet pinili na iligtas ang kanyang mga kasamahan para lang ipakita ang kanyang katapangan. I really hope na itong manifestong lumalabas ngayon will serve as a way na nabibigyan na natin ng hustisya yung nangyari. No? Na pamamahiya, pangiisulto kay PFC Canlog nung siya ay nabubuhay pa.